mga naghahanap ng kalutasan sa kanilang problema, sakit, kalamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan, makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Kumusta po kayo? It's Friday. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit. I am blessed. Umpisahan po natin kagad ang pagbati sa ating Panginoong Hesukristo. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan. Blessed na blessed ang araw ng Friday. Dapat lang alalahanin. Glory to Jesus. Maligayang umaga po, masayang umaga na naman mula sa ating Panginoong Diyos. Tayo'y magpasalamat. Unahin natin ang pagbati sa ating Diyos na buhay at magpasalamat po tayo sa kanyang kabutihan at sa kanyang pag-ibig po sa ating walang hanggan. Tinig na mula sa Diyos. Isa na namang mainit at masiglang umaga sa ating mga buhay. Isang napakagandang pag-aaral ng salita ng Panginoon tuwing umaga. Bless na bless ang araw ng Friday. Welcome Holy Spirit. Kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin. Bati po sa inyo pong lahat dyan sa ating mga kapatid mula sa Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija, kila Kapitana Ramos, ang mga Sapigaw family, nako talaga naman oo. At syempre po kila Sister Bernadette Ramos, magandang umaga kay Pastora Grace Librel, kay Pastora Elizabeth Bautista Zapatero, magandang umaga, pinagpala. At syempre sa mga kapatid po natin sa Ibayong Dagat na patuloy na nanonood at sumusubaybay, welcome po sa inyo pong lahat dyan. Mula sa United Kingdom, kila Sister Lydia Aluner at kay Plida Hinton ng United Kingdom at syempre sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, kila Sister Joy Eugenio, Princess Ganal Valdez, at ang mga kapatid po natin syempre sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung pong mga nanonood sa atin, kanina ko lamang po nakita sa aking pagre-review. Salamat po mula sa Santiago City, Isabela. At syempre po doon sa mga taga-Tugigaraw kay Brother Gaspar Alan. Ayan yung Alan family sa Tugigaraw City. Kumusta po kayo? Good morning sa ating lahat. Isa na namang mainit na talakayan ng pag-uusap ng salita ng Diyos. Sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre sa ating kaibigan dyan, Pastor mula sa Cabiao, Nueva Ecija, kay Pastor Andres Ventura. Pinagpalang umaga mga kapatid, isa na namang masarap na talakayan ng pag-uusap ng salita ng Panginoon. Sa itaas ang tanging mong gawin na ba? Victory! Mula sa Diyos. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kayong magsasawa sapagkat napakasarap pag-aralan ang salita ng Panginoong Diyos. Bless na bless ang araw ng Biyernes. Tayo po ay magsisimula na pong manalangin. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Okay, tayo po ay
manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpupugay, Panginoon, at nagbibigay ng paggalang sa umagang ito sa inyo pong mga ginagawa sa aming buhay. Marami pong salamat sa inyo pong pag-iingat. Marami pong salamat sapagkat kami binibigyan mo ng panibagong pag-asa araw-araw. There's a new every morning. Marami pong salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa ang iyong wagas na pag-ibig ay from everlasting to everlasting. At salamat sa mga biyayang tinatanggap po namin, sa mga kalakasan at siyempre sa mga kagalingang pisikal at sa mga biyayang tinatanggap po namin. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa araw na ito ang aming mga buhay. At kami po ay humingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang aming nagagawa sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po ninyo kami, Panginoon, at hinahayaan po namin ang banal na Espiritu ang siya maghari sa buhay namin. Pinagkakatiwala po namin ang aming buong buhay, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na wala po kami magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, at ang gawa ng dyablo ay walang kapangyarihan po sa amin in the mighty name of Jesus. At hayaan po namin ang banal na Espiritu ang siya maghari sa amin. Ano mga pakana ng dyablo ay pinuputol namin at winawalang kapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at kami nagpapabalot ng iyong banal na kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, Panginoon, at ang banal na Espiritu ang siya pong manguna at maghari po sa amin. Samahan po ninyo kami at siyempre ang mga kapatid po namin nanonood po ngayon umaga at sumusubaybay, Panginoon, huwag mo po silang kakalimutan. Lagi mo po silang tatangkilikin, lagi mo po silang ingatan, at lagi mo po silang tuturuan, Panginoon, na maunawaan po ang iyong banal na salita, sapagkat dito lamang sa mga salita mo kami humuhugot ng lakas, Panginoon, at nagbibigay ng inspirasyon po sa amin. Salamat, Ama. To God be the highest glory. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sumo mapakailanman, dinig sa itaas ang tanging mong gawin. Ayan, isa na naman magandang pag-uusap po ngayong umaga. Siyempre, babatiin po natin yung may birthday. Sabi niya, magbe-birthday daw po siya ngayon. Teka, tingnan ko nga po yung pangalan. Ayan, okay, si Sister Aliligay Janet Aliligay, happy birthday po. Welcome po sa Tinig sa Itaas. At syempre meron din tayong mga kapatid mula sa Tagaytay City na nanonood, kay Analu Estores. Ayan, at syempre doon sa mga kapatid po natin from Cyprus, kay Mila Dayamanon, ayan, ng Cyprus. Wow. At yung siyempre mga nanonood sa iba't ibang panig ng ating mundo at ng ating bansa. Yung pong lagi kong nakikita ay salamat po sa inyo pong sa inyo pong mga buhay. Ano po, salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga programa araw-araw. To God be the highest glory. Sa puso mo magpakailanman, init sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay, sa puso mo magpakailanman. Kailangan ko po ng mainit na tubig sa aking tabi sapagkat may konti na lang natitira. Medyo kumakati ng konti. Okay, so isa na naman pong masiglang umaga, mga kapatid. Napakaganda po ng ating magiging topic para sa kapurihan ng Panginoon. Napakaganda po ng ating pag-uusapan, and I pray to God na maunawaan po ninyo. At siyempre, nanghihinayang ko doon sa medyo malilit. Sige, pero mag-ano na lang sila, tawag doon, magbalik tanaw na lang sa panonood mamaya, no? Pero salamat po sa inyo pong lahat na siyempre habulin natin ang pagbati yung ibang umahabol. Sila Sister Lolita Yoblera Dionisio ng Aurora, at siyempre kila Brother Warner Alimurong ng Santa Cruz, Ambales. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga regular viewers po natin, lumampas na po yung ibang mga pangalan. Mamaya ako na lamang po kayo babalikan. At siyempre po ng Sukat Paranaque, kay Sister Andrea Bracero at kay Carmelita Magno ng San Jose Tondod. Hallelujah, Barangay Tondod. Okay, simulan na po natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. At isigaw natin kagad ang tagumpay sa Panginoong Diyos. Victory! At siyempre tayo ay magsasabi ng blessed na blessed. In the name of Jesus, tayo po ay blessed na blessed. Ayan, at siyempre paindakin natin lalo ang ating mga sarili. Make more time. Alam nyo, kahit po marami po tayong mga pinagdadaanan bawat isa po sa atin, hindi tayo dapat nagpapadaig sa mga problema o bagyo ng buhay. Kaya
Glory to Jesus, nakapuri-puri ang Panginoon at karapat dapat pasalamatan sa kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal po sa atin. Ay naku, napakagandang topic po ito mga kapatid. Maniwala kayo, hindi kayo makakatayo dyan na hindi nyo mararanasan yung ikangay pagkilos ng banal na Espiritu Santo. At syempre, makikita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa buhay po natin. Nako, hindi po ito kayang pasinungalingan. Okay, sige, last na magbati bago ako magbasa ng talata kay Sister Sylvia Brandes. Good morning po. Welcome po kayong lahat dito sa ating programang Tinig sa Itaas. Okay, babasahin ko na po sa aklat ng Marcos. Ayan. Ano bang tawag dito? Ano nabasan yung aking outline? Natutuwa po ako kasi kagabi, hindi na naman ako pinatulog ng Panginoon kagabi. Bulay-bulay ko ito. Sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Ibang klase kapag ang Diyos ang nagpapasaya, kapag po ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng inspirasyon, kapag ang Diyos po ang nga ay humihipo sa puso ng bawat tao, mararamdaman mo talaga yung totoong kagalakan na hindi kayang bayaran ng salapi. Okay. The cry of a sick man. Ayan. Okay, sa pagkakakilala po natin sa Panginoon, iba't ibang klase po yung pamamaraan ng pagpapagaling ng Panginoon. Ayan, humanda kayo, lahat ng mga may sakit, humanda po kayo. Yung mga may nararamdamang sakit karamdaman sa oras na ito, bago ko basahin itong talatang ito, magsipaghanda po kayo. Ulitin ko, God is not a respecter of person. Kahit sino ka pa, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mga kapatid, ano man ang kalagayan mo sa buhay, mga kapatid, huwag ka pong mag-aalala. Tandaan po ninyo, bawat tumatawag sa Panginoon, kapag maayos po ang motibo po natin at ito'y makapagbibigay ng lugod sa Diyos, ang Panginoon po ay nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman. Okay, the cry of a sick man or the cry of a leper. Yan. Pagka sinabing ketongin, marami pong mga may ketong sa Bible ang pinagaling po ng Panginoon. Alam po natin yan. Pero dito sa isang talata at topic na pag-uusapan po natin at may kukumpara po natin doon sa ibang pinagaling ng Panginoon kung papaano po siya nagre-response, hallelujah, doon sa mga lumalapit na mga may sakit karamdaman. Glory to Jesus. Okay, so be ready. Lahat ng may nararamdamang sakit karamdaman, humanda po kayo. Today is your day. Hallelujah! At magbibigay sa inyo ng lakas na lalong tumawag sa Panginoon. Cry out loud to God. Hallelujah. Okay, babasahin ko sa aklat ng Marcos chapter 1 verse 40. May isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Ibang klase yung attitude, no? Dalawang klase kagad dito, naninikluhod at nagmamakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya at sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus, matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Meron pong instruction ng Panginoon po dito sa ating pong binabasa. Matapos ito'y sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ay pinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya, hallelujah, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napok at doon pinagsasadya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ibang klase. Ito po sa kasaysayan po ng Panginoong Hesus nung siya po ay naririto pa at nagmi-minister at pinapakita ang pagkilos ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pakikipaghalubilo at pakikipag-encounter sa maraming tao, mga kapatid. Glory to God, glory to God. Hallelujah. May ketong. Hallelujah. Yan. Ang daming kwento sa Bible ng mga may ketong,
Naalala nyo ba, meron pang 10 ketongin. Iba yung way ng pagpapagaling ng Panginoon doon po sa 10 ketongin. Ito naman, ibang klase din. On the spot, sabi nga ay miracle to miracle ang nangyayari po sa pagkilos po ng Panginoon. Pero ito may proseso. Yung 10 ketongin noon, may proseso din. Ibang way. Nung lumapit sa Panginoon, pinaglakad niya pabalik, sige, humayo na kayo. Pero ito, immediately, may ginawa po ang Panginoon na nakasumpong ng kagalingan ang ketongin na ito on the spot. Naninikluhod at nagmamakaawa siya sa ating Panginoong Hesus, kung ibig ninyo, mapapagaling ninyo ako. Sumagot agad ang Panginoong Hesus, ibig ko. Ito yung gustong-gusto kong makita po ninyo na attitude ng Panginoon. Hallelujah. Kapag ka nakakaluwalhati sa Ama, lahat ng bagay aprobado sa pangalan ni Hesukristo. Kaya lamang may makikita po tayo ditong mga sitwasyon sa talatang ito na ating pong pinag-aaralan ngayon na nais ko pong ibahagi po sa inyo. Maliwanag po itong mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw kung gaano kalinaw yung mga talata na ating pong makikita po ngayong umaga. Grabe, no? Tandaan po natin ang mga may ketongin ayon sa batas ni Moises, ayon sa kautusan sa Old Testament, hindi po pwedeng humipo ng mga may ketong sapagkat ituturing kang marumi. Okay? Tingnan natin yung background, ha? Tingnan natin mabuti yung background. Hindi pwedeng humipo ang isang Hudyo sa mga may sakit ayon sa batas ni Moises. Ito ay kinakailangang ihiwalay sa mga tao. Makikita po natin to sa aklat ng Levitico. Chapter 13. Mahaba po ito pero pupulutin natin. Pupulutin po natin. Ito, basahin ko po yung ilang talata. Sinabi ni Yahweh kay na Moises at Aaron, mula sa Diyos ang utos, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay na maga o kaya ay magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote at susuriin siya ng saserdote at kung makita itong namuti, ang balahibo sa balat at sa palagay ninyo tagos sa kalamnan ay may ketong ang taong iyon. Kung magagayon ipapahag niya itong marumi. Ayan. At ito po ay inihiwalay mga kapatid. Ayon sa kautusan, ito po ay inihiwalay. Ang sabi doon sa talatang 9, ang sino man magkaroon ng ketong ay dapat dalhin sa saserdote. Ayan, para masuri. At sisiyasatin ito kung namamaga ang balat at pumuti at magsugat, ang balahibo nito ay pumuti rin. Ayan, hindi na siya ikukulong pagkatiyak na ngang siya ay marumi. Hindi na siya ikukulong pagkatiyak na ngang marumi. Inihiwalay po kasi mga kapatid. Ayon po sa kautusan. Ngayon, kung gumaling, sabi dito, kung sakaling gumaling sa verse 16, kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat uli siyang pumunta sa saserdote upang magpasuri. Kung makita ng saserdote ang kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling at malinis na ayon sa ritual. Masunurin talaga ang Panginoong Hesukristo. Meron po kasing sistema na ginagawa ayon sa batas. Kasi nung panahon pa po na narito ang Panginoong Hesukristo, nung hindi pa siya namamatay, meron pa pong alituntunin na dapat pong mga sundin ayon sa kautusan. Ayan. Kaya nga nagpunta ang Panginoong Hesus dito para mapulpil lahat ang ayon din sa kautusan. Okay, punta na po tayo dito sa aklat ng Marcos. So may isang may ketong. Ano ang meron dito? Umiiyak yung ketongin, nagmamakaawa, naninikluhod. Ito yung maganda meron kasi lumalapit sa Panginoon, lumalapit lang, hindi naman naninikluhod. Yung mga may sakit ito panawagan ko po sa mga may sakit. Pag tayo po ay lalapit sa Panginoon, hindi po tayo lalapit dahil kailangan lang. Matuto po tayong manikluhod at magmakaawa sa Panginoon. Hindi yung ginagawa nating spare tire ang Panginoon, yung ginagawa lang nating reserba ang Panginoon pag kailangan lang. Huwag naman po sanang ganon. Matuto po tayong lumapit sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Okay, tingnan po natin dito, mahigpit pong ipinagbabawal ayon sa kautusan ang humipo ng may ketong. Pero dito, mapapansin po natin, may binanggit po dito. At hinipo ng Panginoon ang may ketong. Hallelujah! Hallelujah!
Ang tingin nyo ba nilabag ng Panginoong Jesucristo ang batas? Di ba perfect God? Is a perfect human being at the same time na nagkatawang tao. Sa palagay nyo ba may nilabag na batas ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Ibang klase po ito. Kasi hindi niya pwedeng labagin ang batas na nanggaling po sa kanya. Di po ba? Sa Levitico, sinabi natin, binabasa po natin, mismo ang Diyos ang nag-utos kay Aaron at kay Moises na yung lahat ng mga may sakit ay dapat maiwalay at ipasusuri muna sa mga saserdote. Kung ito'y mapatunayan, sila'y ibubukod at kung mapatunayan namang gumaling, sila'y ihahalo. Meron pong error din ng konti dito. Mamaya natin tingnan, na-excite akong mabuti. Ito muna ang tingnan natin. Ang Panginoong Jesucristo, hindi niya dapat labagin ang batas na galing din sa kanya, mga kapatid. Yung salita, hindi niya pwedeng baligtarin at baluktutin. Tama po ba? Pero mapapansin po natin dito, glory to God, magsipaghanda po kayo lahat ng mga may sakit karamdaman dyan. Humanda po kayo kung ano ang ating makikita. So puntahan muna natin yung Mateo, Mateo chapter 8 verse 1. May makikita pa po tayo dito. Nakahalintulad din na talata. Ito po yung cross-reference po niya. Okay. Okay, basahin natin. Na-excite ako. Iba po ito. Iba. Okay. Ito na. 8 ng Mateo. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Verse 3, hinhi po siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka? At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung may na-violate ang Panginoong Jesus dito o wala. Hallelujah! Ibang klase itong mga kapatid. Glory to Jesus. Ito'y punong-puno ng pananampalataya. Kaya on the spot, gumaling po itong may ketong. Hallelujah! Victory! Ibang klase po ito. Ang tanong, ang pinag-uusapan, may na-violate ba na ang Panginoong Jesus na batas? Ayon sa kautusan ni Moises, ipakikita ko po sa inyo mga kapatid na maliwanag na wala siyang na-violate. Di po ba ang batas bawal humipo sa mga may sakit na ketong at ito'y tinuturing na marumi ayon sa kautusan, okay? Pero dito, ipakikita ko po sa inyo kung sino ang Jesus na aking ipinapakilala po sa pagkakataong ito. Kaya humanda po kayo ng mga may sakit karamdaman. Ganito po dapat tayo pag lumalapit sa Panginoon. Okay, ibang klase ang Jesucristo na atin pong kinikilala. Hindi pwedeng baliin ng Panginoon ang kanyang sariling salita. Ito ang meron. Nung iniaabot ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kamay, hallelujah! Bago pa lumapat ang kamay ng Panginoong Jesucristo sa may ketong, dagli ang gumaling ang may ketong. Hallelujah! Ano pong gusto kong ipakita? Tandaan po natin na makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, nasa Kanya po ang lahat at siya'y sinasamahan ng Banal na Espiritu Santo sa Kanyang pagiging katawang tao, mga kapatid. Bago pa dumampi ang kamay nung sinabi ng Panginoong Jesus, ibig ko gumaling ka, gumaling dagli ang may ketong. Bago pa lumapat ang kamay ng Panginoong Jesucristo doon sa may sakit karamdaman, nalulusaw na at namamatay na ang bakterya at lumalayas ang espiritu ng sakit na ketong. Huwag natin kakaligtaan na ang Panginoong Jesus nung makita nung sinasapian ng mga demonyo yung isa doon sa may sementeryo, malayo pa siya, nanginginig na ang dyablo. Lalo na ito, face to face na nakita niya ang Panginoong Jesus yung sakit na ketong nung makita ang Panginoon bago pa lumapat ang kamay ng Panginoon sa may ketong. Hallelujah! Gumaling na kaagad siya dahil bawal pong hawakan. Kaya bago pa dumampi ang kamay ng Panginoon, nung iunat ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang kamay, nalusaw ang sakit na ketong. Kaya nga sabi ko sa inyo, may pagkakaiba yung pagpapagaling doon sa 10 ketongin, na lumapit sa Panginoon, kinausap niya lang, o sige, lumakad kayo, magpasuri kayo, ibang klaseng pananampalataya naman yun. Pero ito, on the spot, mga kapatid.
Kapag tayo ay seryosong lumalapit sa Panginoon, kung ano man ang uri ng mga sakit karamdaman, ito ay nalulusaw bago pa mahawakan ng Panginoon. Glory to God, glory to God. At sabi ko nga, ibang klase talaga ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sa pagmamakaawa nitong may sakit na ketong, hallelujah, glory to Jesus. Ibang usapan ito, ibang level ito ng pananampalataya at ibang level ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Kaya nga, sakit karamdaman, mga problema sa buhay, kapag ito ay seryoso nating inilalapit sa Panginoon, maniwala po kayong mga kapatid, ibang usapan ito, ibang level ito. Kitang-kita, sabi ng Panginoon, ibig ko antemano, sinasabi ng Panginoon, ibig ko bawat lumalapit ng may pusong mapagpakumbaba. Hindi yung marunong pa tayo sa Diyos, kapag lumalapit tayong may sakit karamdaman, ipakita natin yung pagmamakaawa, paninikluhod at seryosong paglapit sa Diyos. Walang nilabag na sa utos ang Panginoon. Dahil sa kanyang kapangyarihan, bago pa dumantay, sabi ko pinapakita po dito yung illustration, nung hinipo ng Panginoon, bago pa lumapat yung kamay niya doon, maniwala po kayo, nung mahipo na ng Panginoon yung total and complete healing, bago pa lumapat ang kamay ng Panginoong Hesukristo. Ganyang katindi ang ating Panginoong Jesus, hallelujah, hindi niya pwedeng i-violate ang sarili niyang salita. At nakita nyo yung pagmamakaawa, yung pag-iyak, yung pag-iyak at yung transformation ng may ketong na ito, ibang klase ito. Bago pa lumapat, ando na kaagad yung pagpapagaling ng Panginoon. Bago pa talaga niya maranasan ng ketongin na ito yung kanyang kagalingan sa kanyang sakit karamdaman. Iba, sabi ko nga, ay grabe, kung titingnan natin, ayon sa batas, bawal humipo. Natural, hindi iba-violate ng Panginoon ang kanyang sariling salita. Kaya bago lumapat, ulitin ko, hallelujah, bago dumampi ang kamay ng Panginoong Jesus doon sa may sakit karamdaman, antimano, gumaling kaagad ang may ketong. Common sense, hindi niya pwedeng i-violate ang kanyang sariling salita. Kaya bago pa niya hawakan, nakatanggap na ng kagalingan ang may ketong. Ganun din tayo mga kapatid. Hallelujah! Hindi pa natatapos tayong magsalita, nangangako na kaagad ang Panginoon, ibig ko, gumaling ka. Ibig ko, mabago ang buhay mo. Ibig ko, sabi ng Panginoon, gumanda ang buhay mo. Lahat ng problema natin, ibig ng Diyos na magkaroon tayo ng kalutasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung dapat nating nakikita mga kapatid ko. Pag lumalapit tayo sa Panginoon, bagbag na puso ang kanyang hinahanap. Pag tayo'y lumalapit na may sakit karamdaman, ipakita po natin yung seryosong paglapit. Hallelujah! Hallelujah! At ito po yung makita natin. Bakit? Isang portion. Bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo, pansinin po ninyo bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo na magpasuri siya? Sapagkat yun ay ayon sa kautusan at kailangan siya sa atin siya ng saserdote at kapag napatunayan siya ay malinis na, saka pa lamang siya pwedeng makihalubilo sa mga tao. Ang saserdote ang magpapasya. Kapag may sakit, ang saserdote din ang magpapasya kung dapat siyang ihiwalay sa mga tao at saserdote din ang magpapasya kung siya totoong malinis na at magaling na, saka pa lamang siya pwedeng bumalik. Mapapansin nyo rito, sinusunod ng Panginoon ang alituntunin. Hallelujah! Sabi doon ay, para mapatunayan at siya'y mag-ahandog, kailangan sundin niya yung kautusan ni Moses para patunayan yung paghahandog na gagawin ng may ketong ay to prove na siya ay totoo nang magaling. Para muli siyang tanggapin ng mga tao sa lipunan dahil kung hindi niya ito gagawin, hindi siya tatanggapin. Kailangan talagang dumaan ayon sa kautusan. Ginawa ng Panginoon yung isang bagay na hindi kayang isipin, ipinagbabawal po kasing humipo sa may ketong ayon sa batas. Pero bago niya hawakan, bago niya hipuin, glory to Jesus, hallelujah, because of His compassion, naku, maniwala kayo,
Pinakita niya, kaya nagagalit yung mga tao sa kanya, no? Yung mga Pariseo, mga saserdote, kasi masusing tagasunod ng batas po ito, ng batas ni Moises, itong mga Pariseo. Kaya bawat galaw ng Panginoong Jesucristo, binabantayan po nila. Kaya nung pinagaling itong may ketong neto, walang nakapagsalita. Bakit? Antemano, gumaling ang may ketong. Ha? Di po ba? Makikita natin. Nauna muna yung salita, ibig ko gumaling ka, ha? Ibig ko gumaling ka bago pa lumabas yun. Umaabot kasabay ng pagsasalita ng Panginoon. Naku, syempre, makapangyarihan ng Diyos. Tandaan po ninyo, hindi pwedeng magdikit ang dyablo sa Diyos. Kaya yung tinitingnan ko yung illustration po dito, lumalapat pa lang ang kamay ng Panginoon, iniaabot pa lang, sigurado po yun sa kapangyarihan po ng Diyos na buhay, mga kapatid. May kagalingan na kaagad nararanasan ang taong lumalapit sa Panginoon. Nakakatuwa po itong eksenang ito, mga kapatid. Marami po tayong matututunan dito sa pagbabasa po natin ng Bible. Sabi ko, grabe, no? Grabe itong himala to. Iba po kasi yung kaso nung may ketong na 10. Doon pinaglakad niya, sabi niya, sige, mapasin niyo pag nagpapagaling ang Panginoon sa mga may ketong, yung mga ika nga ipinagbabawal ng batas na makihalo sa mga tao, lagi niya sinasabi, sige, humayo kayo, pumunta kayo sa sacerdote, mag-handlay kayo, magpasuri kayo, para matiyak kung talagang magaling na sila. Kaya nakita ko po dito yung pagpapagaling ng Panginoon, ibang klase. Sabi ko, Lord, ibang klase ka talaga, unthinkable yan, kumbaga indescribable. I love it! You guys are so great! Yan, ay ibang klase. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. At nung mangyari po yun, halos hindi na makapasok ang Panginoon sa bayan. Doon na lamang siya sa labas at pinagkalipumpunan ng mga tao dahil sa pag-iingay nung may ketong. Alam niyo yung instruction minsan ng Panginoon. Sabi niya, pumunta ka, huwag ka muna mag-iingay. Pumunta ka muna sa saserdote, magpasuri ka. Itong may ketong na to, makulit din yan. Hindi sinunod yung instruction ng Panginoon. Ang palagay ko, naka-violate dito yung may ketong. Isipin ninyo. Sabi muna magpasuri, hindi, nag-ingay. Ito tandaan po natin sa lahat ng mga may sakit karamdaman. Matuto po tayong makinig sa mga instruction ng Diyos. Matuto tayong makinig kung gusto natin makasumpong ng kumpletong kagalingan, lalo na yung mga may cancer, may leukemia. Matuto po tayong makinig sa mga ipinagagawa ng Panginoong Hesukristo. Ako po lagi ko sinasabi sa mga taong nagpapapray, pag lumalapit kayo sa mga taong gusto nyo mag-pray over po sa inyo, bago pa kayo lumapit, siguraduhin po ninyo na hawak-hawak ninyo ang inyong mga pananampalataya. Huwag kayong lalapit ng walang pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Sabi ng aklat ng Hebrew chapter 11 verse 6. It is impossible to please God. Hindi natin mapiplease ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Kaya bawat lumalapit sa Panginoon, pansinin po ninyo ang Bible. Lahat ng pinagaling ng Panginoong Jesucristo, isa lang ang sinasabi ninyo. Ngayon lang ako ito lang lagi niyang napapansin. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pananalig, yung babaeng dinudugo, nang dahil sa iyong pananampalataya, yung mga lumalapit sa Panginoon, lagi niya sinasabi, dahil sa inyong pananampalataya. Napaka-importante po nito kung gusto natin makasumpong ng kasagutan mula sa Diyos. Kapag lumalapit tayo, siguraduhin natin ito'y hawak-hawak natin ang sandatang ito, mga kapatid. Ay ako, hindi natin masusumpungan ng tagumpay kung wala po ito. Kaya ipaglapit natin, mga naninikluhod, nagmamakaawa sa Panginoon, sabi ko nga, ibang klase ka, Lord, ibang klase ka. Ito po common sense yung sinasabi ko. Matuto tayong mag-expound ng mga salita na binabasa po natin. Tingnan po ninyo. Bago pa lumapat ang kamay ng Panginoon, what do you think? May ketong na siya? Siyempre wala na. Kasi mababiolate po niya yung batas. So dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal, at unang-una to display the power of God,
Ginawa ito ng Panginoon to glorify the Father in heaven. Eh di po ba sabi ng Panginoon, ginagawa ko kung ano ang kalooban ng Ama? Eh kalooban ng Ama, i-display ang kanyang kapangyarihan sa sanglibutan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, gagawin ito ng Panginoon. Ay nako, kaya nga lahat ng lumalapit, ano man ang mga problema po natin, ano man ang sitwasyon po ng buhay natin, matuto tayong lumapit sa Panginoon, ha? Yung paninikluhod, seryoso, a broken heart, no? Yung yung tawag ng bagbag na puso, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Huwag tayong lalapit na mas marunong pa tayo sa Diyos. Sabi ko nga po doon, may lumapit po dito. Sabi ko, pag lalapit po tayo sa Panginoon at nagpapapray po kayo, siguraduhin po ninyo, empty ang inyong kaisipan. Lahat ng karunungan na isusuko mo sa Panginoon, hindi yung nagmamarunong pa tayo. Kahit po anong kaalaman po natin, ay hindi po yun makakatulong para makatanggap po tayo ng kagalingan. Ang kinakailangan po natin ay magpakumbaba po tayo sa Diyos na buhay. Kaya yung minsan may mga buhay na hindi po nababago kasi mas marunong pa tayo at mas magaling pa sa Diyos. Kahit anong dunong natin, tandaan po natin ang karunungan lamang ay nanggagaling sa Diyos na buhay. Hallelujah! Victory! Mahirap pong lumapit na mas maalam pa tayo sa Diyos. Lagi po tayong magpapakumbaba sa Panginoon kung gusto natin maging successful. Huwag tayong magbubuhat ng bangko kahit paano mangyari. Kahit nga po dito sa programa ito, palagi ko pong sinasabi sa aking mga nakakausap. Ano man ang meron po ngayon, ano man itong pinapagawa ng Panginoon, ginagawa ko ito hindi dahil para sa aking sarili. Ginagawa ko ito para sa Diyos. Hindi natin pwedeng pangmalakihan ng Diyos. Kaya laging nakikita ko yung bagbag na puso, durog na puso, nagpapakumbabang puso, kung gusto natin ng himala sa ating mga buhay. Hallelujah! Ganyang kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Hindi siya maramot kasi maliwanag po sa akin ang yes ay yes sa Panginoon. Meron lang mga wait and no ang Panginoon pagka hindi naman po nababagay po sa atin. Kaya minsan wag tayong nagtatampo. Okay, mga kapatid, ito pong pagagalingan na tinanggap ng taong ito, sabi ko, Lord, grabe kasi may batas Tiningnan ko siyang mabuti. Sabi ko, oo nga, hindi niya pwedeng hawakan to. Hindi niya to pwedeng hawakan. Dahil mababiolate niya yung sariling salita. Pero nakakatuwa ang Panginoon. Bago pa nangyari ang lahat, nakakatuwa ang Panginoon. Instant healing bago niya mahawakan yung tao. Dahil alam niya nagmamasid ang mga Pariseo, alam niya nagmamasid ang mga saserdote. Siyempre, hindi naman papayag ang Panginoon na magkakaroon siya ng pagkakamali. God is a perfect God, mga kapatid. Hallelujah! Nung minsan na ituro ko ito, tuwan-tuwa ako, sabi ko, Lord, ibang klase ka talagang amazing. Our God is amazing. Dakila ang Panginoon. Sa bawat mga may sakit karamdaman dyan, sabi ko nga po sa inyo, magsipaghanda po kayo. Ito na, yung araw mo para sa Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat na siya nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Alam nyo, isa ko pang nakita dito sa may ketong na to, sa sobrang excitement to, nakalimutan niya instruction. I-research ko yung kung ano yung nangyari sa kanya after Wala pa akong makita pero hahanapin ko talaga. Kasi meron siyang hindi sinunod after ng kagalingan. Minsan may mga tao, sa sobrang, yung bang nagiging proud ka agad. Pag may pinapagawang instruction ng Panginoon, gawin na lamang po natin. Hinahanap ko yung cause of violation ng may ketong sa ngayon hindi ko pa humakita pero hahanapin ko.
Kasi ang instruction ng Panginoon, pumunta ka sa sacerdote, hindi. Bigla siya nagsisigaw, magaling na ako, pinagaling ako ni Jesus, pinagaling ako ni Jesus. Which is maganda naman sana. Kaya lang sana, sinunod muna niya instruction. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal, dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas Ay pagka titingnan po natin yung mga batas po ng unang panahon, makita natin sa Leviticus yung tungkol sa may ketong. Pag nagkaketong, magpapasuri. Pag gumaling, magpapasuri para tiyakin. Grabe, ano? Kasi hindi ka pwedeng maghandog sa Panginoon ng may kapintasan. Tinignan mula sa Diyos. Ayon sa batas ni Moises, hindi pwedeng maghandog ang isang tao ng may kapintasan. Kaya bago mo ihandog ang sarili mo sa Panginoon, ito po yung ginagawa rin natin ngayon. Bago tayo maghandog ng papuri, awit, sa pagsamba, siguraduhin po natin tayo ay nagpapalinis na sa Panginoon. Taas ang tanging mong gawing gabay, tinignan mula sa Diyos. To God be the highest glory. Ibang klase ang ating Panginoon. Maniwala po kayo mga kapatid. Ako sinasabi ko common sense. Mababasa po natin hini po ng Panginoon. Siyempre common sense. Yung desire ng Panginoon, hindi niya pwedeng Sabi ko, tama ito Hindi pwedeng ma-violate yung salita. Kaya bago pa humawak ang Panginoon, meron na kaagad himala. Kaya sa paglapit natin, maniwala po kayo. Pag lumalapit naman tayo, expect a miracle from Jesus. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Sana'y ang buhay sa puso mo. Kaya itong araw ng Biyernes, tayo ay blessed na blessed. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Kahit pa na-excite yung may sabi ni Sister Andrea, kahit pa ho na-excite, kailangan muna nating sumunod. Sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Sabi nga obedience is better than sacrifice. Hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran ito yung comment ng isang kapatid. Hindi natin pwedeng bigyan ng katwiran yung instruction ng Panginoon. Minsan kasi ito nga yung nagiging problema natin mga Kristiyano Nangangatwiran pa tayo Hindi muna natin yung instruction. Ito yung problema natin mga born again believer. Ang kagaling nating papalusot May instruction ng Panginoon, yun ang dapat mahayag. Kaya nga obedience is better. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos. Dahil sa sunan sa itaas. Yun yung isang part, yun yung isang part na nakita natin doon sa ketong, pinagaling na nga Ang problema, hindi naman naging masunurin. Parang buhay din natin lahat yan. Kasi lahat ng Bible ay illustration sa ating hinaharap. At malaking maitutulong ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maigsi lamang po yung binahagi po natin, pero isa lamang po natitiyak ko. Sa bawat taong lumalapit sa Panginoon, nakakatanggap ng kagalingan. Basta ito ay sigurado. Yung bang lalapit tayo talaga ng may pagpapakumbabang puso. Huwag tayo lalapit sa magpapapray tayo sa mga pastor o sa mga lingkod ng Panginoon na mas marunong pa tayo. Lagi ko sinasabi, pag lumapit ka sa Panginoon, erase nyo lahat ng karunungan. Kahit paano, dahil yun ang magiging kontra doon sa gagawing pagpipray over. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Merong mga lumalapit pag nagpapapray over, tapos pag hindi gumaling, sisisin wala naman din man totoo yung pastor. Impostor yata yun. Hindi naman yung pastor ang nagpapagaling nagpapagaling ang Lord. Ngayon, nakadepende yan sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko doon sa nagpapapray over, wag po kayong lalapit sa mga na magpipray sa inyo, tapos kulang kayo sa paniniwala. Tayo ay kanyang mahal. Importante po yung pananampalataya. At banal, tingig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay. Isa lang mga nakita ko dito, Isa lang mga nakita ko dito sa ginagawa ng Panginoong Yesus. Ibang klase, sabi ko, Lord.
You are a perfect God. Tinignan mo lang Talagang siya lamang ang perfecto. Anyway, pagbulay-bulayan po natin to kasi may under the culture nung ipinanganak si Kristo, hindi pa po nababago yung batas at hindi niya pwedeng labagin. kailanman. Tinig sa Natapos lang yun sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Doon lang natapos yung mga ibang bagay na hindi na dapat gawin. The ultimate sacrifice is Jesus. Pero dahil hindi pa nangyayari yung kaganapan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, kailangan niyang sundin ito. So, ang ginawa ng Panginoon, bago niya hawakan, hallelujah, talagang andun na kaagad yung kagalingan. Ibig ko, pagkasalita ng Panginoon, antemano yun. May mga pagkakataon naman sa buhay natin, hindi naman po magician ng Panginoon. May mga proseso, minsan, nagpapagaling ang Panginoon. Sabi ko nga, kakaiba ito doon sa 10 ketongin. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, magpasuri kayo. So, hindi agad gumaling. But along the way, gumaling yung 10 ketongin. kailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas ang Nung pinapupunta ng Panginoong Yesus yung ketongin, ang sabi niya, pumunta ka sa sacerdote, magpasiyasat ka, at kaya pinaghahandog para magpasalamat. Hindi nangyari. taas. Tinig sa itaas, Gawa niya, nag-ingay ka agad pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa Yung salitang ibig kong gumaling ka, lahat ng sitwasyon ng buhay ng Panginoon, ayaw ng Diyos na ang buhay natin, mga kapatid, ay malagay sa alanganin. sa itaas, Huwag natin kakalimutan, ang purpose ng Lord ay is to prosper. I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you. Plan to prosper. Hallelujah. And not to harm. Ayaw ng Diyos na mayroong nasasaktang mga anak. Ayaw ng Diyos na nagkakaproblema ang kanyang mga anak. Tayo ang nagiging dahilan. Yung cause of this, yung cause ng ating problema is because of our disobedience. Huwag natin kakalimutan yan. So lahat ng may sakit karamdaman, ito po ang hamon ko sa inyo. Believe in your heart. Alisin po lahat ng duda. Kung lalapit po tayo sa Panginoon, kinakailangan full of confidence na ang Diyos ay nagpapagaling. Kailangan andun yung 100% trust to our living God. Na ang Panginoong Diyos talaga ay kumikilos noon, ngayon, at magpakailanman. Kumagabay sa atin. At open ang Panginoon na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Salita Spiritual, sa puso mo, financial, emotional, physical. taas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Ganito po ang ating Diyos. Bakit nadidelay ang ating kagalingan? Depende na rin sa atin yan. Bakit nadidelay ang blessing? Depende na rin yan sa ating mga pagsunod. Pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Ano yun? At ito, nagagalit sa akin yung iba. Bakit daw binabanatan ko palagi yung mga latecomer sa church? Hindi po ako nagagalit. Itinuturo kasi nagiging cause of delay. Delay kang sasamba, delay din lahat. Tinig sa itaas, Gusto nyo man natin magkaroon ng instant healing, instant miracle, instant blessing. Paano naman tayo nagre-respond sa Panginoon? tinig sa We cannot mock God kung anong itinanim siyang aanihin. tinig na mula sa Diyos. Kung late kang dumating, late din ang blessing. Bakit hindi natin maintindihan? Magaling tayong mga twiran. Marami tayong dahilan. Ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Magaling tayong mga twiran. Alam nyo, pag ang tao yung nasagasaan yung pride, ididepensa talaga ang katwiran. Sa Diyos, dahil siya'y tunay. Ang napakasarap sabihin na, Lord, nagkamali ako. Ang sarap sabihin kaya, yung magtatapat ka sa Panginoon, Lord, nagkulang ako.
Lord, nagkasala po ako. Hindi yung magmamalaki pa tayo sa Panginoon. Lord, nagkakamali po kami araw-araw. Hindi natin mararanasan yung ganitong klaseng himala sa buhay kung hindi natin hayaan na makita ng Panginoon ang lahat ng ating depekto. Hindi natin pwedeng pagtakpan ng katwiran yung lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkakamali. Simple lang, aminin na natin sa Panginoon. Kailanman tinig sa itaas ang tanging mong gawin na ba'y tinignan mo lang Lahat ng may sakit, I'll tell you right now, in the mighty name of Jesus, healing will receive by means of faith. sa puso mo mapagkailanman. Dami, if we read the Bible, makita natin it is by faith, because of your faith, because of your faith. Lagi niya sinasabi ito, dahil nananalig ka, makakatanggap ka ng kagalingan. Dahil nananalig ka. Tawag niya ang pakinggan. Ay nako. Hindi ako papayag ng araw ng Biyernes na magtatapos po tayo ng linggong ito na hindi nyo marireceive lahat ng favor ng Panginoon. In the name of Jesus. Tinignan mo lang sa iyo. Hindi tayo observer at hindi lang tayo basta listener. Tanda natin sa aklat ng James. Ha? Ang nakikinig na hindi nagsasagawa ay ano? Ha? Wala, patay. Nagmumukhang patay. Faith without work is dead. Sa ating pagsamba sa araw ng linggo, dapat punong-puno tayo ng confidence. I know I am healed. I know I receive blessing of healing. I know I receive the blessing of favor. Simulang pasalamatan siya. Araw-araw. Kaya nga lagi po sinasabi yun, walang kamatay. Ito yung walang kamatayang I am blessed. Na mayroong At ang salita ng Diyos ay walang kamatayan. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but not the word of God. sa itaas pagtawag niya ang pakinggan. To God be the highest glory. Sige po tayo po, doon sa mga may sakit karamdaman, samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay dumudulog para sa mga kapatid po namin ngayon na mayroong sakit karamdaman. Ano mang uri ng sakit to, cancer man to, leukemia man ito, Panginoon, TB man ito, Panginoon, o mga cancer man ito, Panginoon. I pray in the name of Jesus, O God, let there be healing in their body because our body is the temple of the Holy Spirit. Pinagkakatiwala ko po sa inyo, Panginoon, at ang mga sakit karamdaman na ito ay nilulusaw namin sa pangalan ni Jesus. Ano mga sakit karamdaman na ito na dumapo sa katawan ng mga tao, Panginoon, ano man ang problema dumapo, Panginoon, ay makasumpong ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Pinanalangin namin, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay magkakaroon ng kasagutan ngayong araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. And because of your stripes, we receive healing. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, receive by faith. In Jesus' name. mong gawing gabay. Victory! At syempre, pag natanggap mo, kahit hindi mo pa natatanggap, Ang buhay mga kapatid, napakasarap, napakasarap. Sabi ko nga sa inyo, pagka napagmasdan natin ang Word of God, napakasarap pagbulay-bulayan. Hindi kayang tumbasan ng mga material na bagay yung kayang gawin ng Diyos. Lahat po ng may sakit ngayon, stand to your feet and stand to your faith. He is our great creator. Lumikha ng langit at lupa. Yung mga imposible sa ating paningin ay posible sa Diyos. Tumanaw ka sa kalangitan, nakikita mo ang buwan, ng mga bituin, ng mga ulap. Sinong gumawa niyan? Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Jesus na ipinapakilala po natin. sa puso mo. Minsan nag-aalinlangan lang tayo. Huwag po tayong nag-aalinlangan. Sa itaas Huwag tayong nag-aalinlangan because our God is great. salita. Minsan dinadaan natin sa kanta pero kulang tayo sa pananampalataya. Walang imposible sa Diyos pero bakit pag nagdedeklara tayo ng mga imposible, ayaw niyong paniwalaan? Gabay. Tinignan mula sa Diyos. Bakit
pag nagsasalita tayo ng mga bagay na ika nga'y parang unbelievable kulang tayo sa pagtitiwala. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. He is our great God. Sa itaas ang tanging mong gawin. Kita ninyo, yung every time they heard about Jesus, huwag po kayo sa amin titingin. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yung ipinapakilala ng Jesus, yun ang inyong sampalatayanan. Hindi kami. Hindi sa galing ng salita, hindi sa dami ng miyembro, hindi sa dami ng kung ano ng mga anik-anik na ginagawa po natin. Ang ipinapakilala lamang po natin dito, ang Panginoong Jesus. He is our great healer. Tinignan mula sa iyo. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Nasa atin lang talaga yung pagkukulang, nasa atin lang talaga yung problema. Personally speaking, nasa atin ang problema. Bakit hindi tayo makasumpong na maayos ng trabaho? Nasa atin ang problema. Bakit hindi tayo makasumpong na magandang buhay? Nasa atin din ang problema. Bakit hindi nababago ang ating kabuhayan? Nananatili tayong alipin ng kahirapan? Nasa atin po ang problema. Mula ng araw. Kulang tayo dun sa paninikluhod, kulang tayo dun sa pagmamakaawa sa Panginoon. Hindi naman isnabero ang Diyos tayo ang isnabero. O pumunta ka sa church ganitong oras, iniisnab niyo yung oras, gagawin niyo pa rin yung gusto ninyo. Na mayroong nagmamahal. Susundin nyo pa rin yung gusto ninyo at mangangatwiran pa. Hindi yung papasayan sa... Minsan ginagamit ng iba yung grace sa maling kaparaanan. Mangangatwiran tayo then, and because of our error and then sasabihin natin we are under grace. Do not use the word grace kung ang action natin ay disgrace. Disgrace siya. Dahil siya'y tunay. Walang miracle Gustong-gusto natin ng miracle pero look. Ano po yung mga action po natin? Even me, I'm not a perfect person. Lagi ko inaamin po yan. Nagkakamali, makasalanan. Hindi po ako nag-aabubot ng pangkot dito. Kaya nga, sarap mag-aral. Sarili ko nga, tinuturoan ko na rin Everyday, araw-araw, bago po pinag-uusapan natin po dito, sabi ko, Lord, salamat. At dahil dito nadidevelop yung aming karakter. Mahal, dahil siya ay Walang victory sa mga late. at banal. Tingin sa itaas, pagtawag niya ang Laging delay. Salitang buhay sa puso mo. Tapos yung di marunong magdala ng Bible sa simbahan. Nako, Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. minsan marunong na. Hindi, marami na akong alam. Di na ako magdadala ng Bible. Meron nga ako sinecharan kahapon. Sabi ko, bakit may bayo na magdala ng Bible? Itong Bible daan patungo sa kalangitan, pag-aaral. Di huwag ka na rin magbasa ng, kung ikaw ay mag-i-engineer, huwag ka magbasa ng libro na engineer. Tingnan ko kung makarating ka sa pagiging engineer. Kung mag-doktor, huwag kang magbasa ng libro ng doktor. Tingnan ko kung maging doktor ka. Hindi ka rin makakarating sa langit kung di ka magbabasa ng Bible. Hindi ka makakagraduate papuntang langit. Nangangatwiran kasi tayo Dami nating katwiran, mga gusto natin magpalusot. Sa itaas, pagtawag niya Gusto natin magdahilan Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Iba pa nga, natatawa ko sa katwiran, wala kasi akong damit Salitang Talaga, wala kang damit? Bakit nakakalabas ka pa? tinig sa gawing gabay. Ay, nako. Alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod po sa Panginoon, minsan talaga ang tao napakahilig magdadahilan. Ang pakinggan, salita Oy mga kapatid ang Rainbow Mission po sa Botolan, Zambales, may jam and worship sa yung Unchurched. Somebody nga, pakibigay nga po yung address. Parang may announce po natin dito. Ang Rainbow Mission po sa Under Reverend Lee. Sa February 22. Yun ang alam ko pagtawag niya ang pakinggan. Yung mga church dyan na meron pong gustong ipa-announce sa atin sa mga lugar po ninyo. Ay nako, ito panawagan sa mga kapatid natin dyan sa Zambales. Yung malapit po dyan sa Botolan. Gawing gabay, tinig na Rainbow New Life Mission Church.
tayo po bago man lang madatnan ng Panginoon ay ma-develop na yung ating pananampalataya. Matagpuan nawa tayong talagang ito sa mga Kristiyano, huwag na po tayong gumagawa ng dahilan kapag may mga correction po sa atin. Masarap tumanggap ng correction. Wala namang mawawala sa pagkatao natin. Hindi naman napapuwasan yung pagkatao natin. Mayroon mang suliranin. Okay, maraming pong salamat sa inyo pong lahat yan mga kapatid sa Panginoon. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyo pong mga gawain. Magkita-kita po tayo sa araw ng Lunes. Sa itaas, pagtawag niya ang Okay, sa February 1 po ay yung mga taga Magalang, Pampanga o malapit dyan sa Magalang, Pampanga, meron po tayong pa-seminar para sa Bible distribution ng Bible League. mong gawin. Paki-PM lamang po ako sa gusto pong magsidalo. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon. Glory to Jesus. Ingatan kayo at patnubayan sa mga nanonood po dito at makakapanood. To God be the highest glory. Salamat po doon sa mga nagsishare. Ano po? Sa hirap na Salamat po doon sa lahat ng nagbabahagi po ng gawain. At salamat din sa mga viewers po natin. tumawag ka at manalangin. Siya rin Salamat din po doon sa mga isang sulyap, isang tingin dahil sa siya mga viewers natin. at Ay nako, grabe. Ay thank you po doon sa mga nanonood po mula sa Kuwait, sa Dubai, sa General Santos City, sa Davao, sa Isabela, sa Tugigaraw, sa Gaspar, kay Brother Gaspar Alan. Maraming salamat po diyan sa mga taga Ilocos na nakikita ko po may message po sa atin. Salamat po sa Visayas po sa Leyte. Ayan. At syempre po dyan yung mga taga Iloilo po dyan. Ay, glory to God. Maraming pong salamat sa Diyos na buhay. Ayan, thank you sa inyo pong pagsubaybay po sa umagang ito mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. Ayan, nagising na yung aking dalaga. Ay nako. Maraming salamat sa inyo pong lahat dyan. Ako'y nagpapasalamat din sa Diyos. Medyo maayos na po yung ating pananalita, yung ating boses niya. To God be the glory. Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless, God bless. God bless sa inyo pong lahat. Patnubayan kayo ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. God is with you. God is good all the time. init sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Magtatapos po tayo ngayong araw ng linggong ito. Victory! Kailanman Huwag nyo kakalimutan magpasalamat sa Panginoon araw-araw, wala Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang Lunes hanggang Biyernes, dapat 24/7 nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Magkita-kita po tayo sa Lunes, mga kapatid, sa isa na namang mainit at masiglang usapan ng salita ng Diyos. init sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. To God be the highest glory. Salamat po sa inyong lahat. Paalam na po, paalam na. Ayan, kay Ma'am Elizabeth Malen, ayan, kay Mama, kay Sister Marites Kasuga mula sa Nay, Cavite at ang Disagon family sa General Trias, Cavite. Mga taga Cavite yan, maraming salamat po. May mga taga Laguna rin po tayong nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. At kung di ko man po kayo mabanggit sa dami na po ng dumadaang pangalan, wala pa po kanina. Marami pong salamat sa inyong pagsilip. Yung iba, nakasilip lang. Marami pong salamat din sa inyo. Kaya ang blessing silip din. Ayan, ay nako. O ayan na, 2024 na. Yung mga late comer 2024 na. Yung mga tamad 2024 na. Baka madatnan tayo the coming of Christ is counting down. 10, 9, 8, 7. Sikat may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Nangangaral tong anak ko sa akin, sinesermonan ako. Init sa Okay itaas, po, salamat po sa inyong panonood mga kapatid. God bless po. Samahan kayo ng Diyos. To God be the highest glory. mo mapagkailanman.
Ano ka mo? Dahil siya'y tunay. Okay, God bless po, God bless. Okay, salamat po. Tatay ko. Salamat. Okay ba tatay ko? Ay, number 1 kumpan. Okay po, salamat po ng marami. Hindi ko mapigilan po ito pag ganito. Naglalambing po eh. Pasensya na po kayo. Okay, salamat po sa inyo pong lahat yan. Thank you sa inyong lahat yan. To God be the highest glory. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ayan. Nakikinig sa atin, tayo